Welcome back mga kabayan. Nagbabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Tila ba naging mainit na usapin ang isyong ito sa mundo ng social media? Sa gitna ng tumitinding krisis ng tiwala ng publiko sa ating mga kalespuhan, ilang mga general ng Armed Forces of the Philippines or ng AFP ang naglabas ng kontrobersyal na panawagan na buwagin na ang kalespuhan at ipalit ang isang revolutionary government. Ayon sa ilang tagapag-analisa, ang nasabing pahayag ay isang matinding indikasyon ng krisis na kinaharap ng mga institusyon ng gobyerno, partikular na ang ating mga kalespuhan, na patuloy na kinaharap ang mga isyu ng katiwalian, abuso sa kapangyarihan at kakulangan sa epektibong pagpapatupad ng batas. Ang mga general ng AFP na nananatiling hindi pinapangalanan para sa kanilang kaligtasan ay nagpahayag na ang pagdisband ng kalespuhan at pagbuo ng isang revolutionary government ang tanging paraan upang maibalik ang tiwala ng taong bayan sa mga institusyon ng gobyerno. Ang mungkahing ito ay nagdulot ng pagkabahala sa iba't ibang sektor, kabilang ang mga civil society groups, eksperto sa batas, at mga karaniwang mamamayan na nakikitang ang pagtatatag ng isang revolutionary government ay maaaring magdala ng mas malalim na pagkakahati sa lipunan at banta sa demokrasya. Maraming Pilipino ang nagpahayag ng kanilang pagsuporta sa panawagan ng mga heneral, ngunit marami rin ang nagsabing hindi ito ang tamang solusyon sa mga problema ng bansa. Patuloy ang disikasyon hinggil sa isyu na ito at ang palasyo ay inaasahang maglalabas ng pahayag sa mga susunod na araw upang linawin ang kanilang posisyon. Sa kabila ng kontrobersya, ang sigaw ng bayan ay patuloy na lumalakas. Well, para nga sa buong impormasyon ay panoorin na lamang ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa ating channel ay huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga balitang nagbabaga at mga bago. At sa ating solid viewers naman natin dyan ay maraming salamat naman ho sa patuloy na pagtangkilik sa ating channel. Tuloy-tuloy lang po ang laban para sa katotohanan at para na rin sa kinabukasan ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. The people, and here you are, causing pain, causing suffering, causing the people to curse you. Putyang isipin mo yun, no religious group, mura-murahin kayo, bastusin kayo, mga demonyo kayo. Kaya nga, no, tama lang yung disband kayo. The next president, kung meron man, kung kunyaring maging presidente ka man, BP Sara, kung sakasakali kang maging presidente ka, malay natin, 2028 nga, di ba, kung tatakbo ka, or much earlier. Kakampi mo ako, na palitan yung buong PNP na yan. No? Palitan, isara. Naintindihan niyo ako, BP Sara, isara ang entire PNP. Yung mga nandyan na mga i-reprocess sila. Tignan kung sino dyan yung talagang mga scalawag once and for all. Kung sino yung matitino, tignan lahat ng 2015, lahat. Meanwhile, ipahawak muna sa AFP, pahawak muna sa Marines, sila na muna ang law enforcement. Marines, Army, buong AFP. Sandali lang yon. Because may matitira, i-reprocess yan, it will take only a few weeks. And then, yan na yung skeleton. And then, we fill it up again to 200,000 if kailangan. Marami mag-volunteer man. Pero yung selection process, yung value formation, yung core ethics ba, no? Moral values ng mga pulis natin, we make sure na nasa tama na. Hindi na yung ganito. Sinusweldohan natin tapos ganyan, iiyak tayo dahil lang sa maatake tayo dahil sa kagaguhan ng mga yan. Putang na mga yan. Ano mga, saan ba loyalty nila? Nasa isang tao ang loyalty nila. Yun yung mali. Dapat ang loyalty ng institusyon, no? Kay AFP man yan, o kay PNP yan, ang loyalty niyan nasa taong bayan. And that's the reason kaya sila nandyan. That's the reason why they are existing as an organization. To protect the people. Di ba? To protect the Constitution. O, tignan nyo ginawa ng PNP. Anong Constitution na pinoprotect nila? Bina-violate nila yung rights ng mga tao. Wala silang pakialam. Putragis yan.
naturingan na PNP. Ha? No more. We shut them down. We shut them down. Anong ginawa nun sa PC? Ha? Anong ginawa nun? Doon sa PC ni Marcos Sr. na abusado. Noon, sorry, doon sa mga mababait. Pero at that time, the perception was sobrang abusado ng PC at that time. Why? Because they implemented martial law. And nung panahon na yon, ay nakita ko yung yung transition, nag-create ng bata si General Gutang, Congressman Gutang na classmate ni Cañeso, Class 56 Academy, PNP law. At saan nangyari? Yung PC, inilipat. Ang tanong ko kagad kay Sir noon, Sir, nililipat nyo lang yung abuso. Hindi pa nagiging unit yung PNP, abusado na kaagad yan. Di ba? Pinalitan lang yung pangalan. So yung pa rin yung unit. Yung pa rin yung abusado na organization. Sir, magiging problema yan. Sabi ko sa kanila, Sir, magiging problema yan. Pinalitan nyo lang yung pangalan eh. Kami nga nakakasabay namin yung mga PhilForce, yung mga INP, nakakasabay namin yung PC. Lahat ng reklamo ng mga civilian sa kanila Sila yung abusado Sila yung ratatatat, indiscriminate firing, may mga tinatamaan. Sila itong, akala mo, na-ambush, na flat tire lang pala, ratatatat, patay yung mga tao. Sila yung kumukuha ng manok. Kaya nga ayaw kong ma-identify sa kanila. Kaya laging sinasabi, dapat suot yung musang. Kasi pagka hindi mo suot yung musang, mapagkakamalang kayong mga PC. At that time, yung pa. 1990, naging batas, ayan na. Ginawa from Philippine Constabulary, ginawa ng Philippine National Police. Kineri over. What do you expect? Ayun, hanggang ngayon, 2024, problema ang PNP. Kasi carried over yung masamang ugali. Sino ba nagpapasabong nung araw? Sino ba nagpapaweting? Sino ba yung mga gumagawa ng illegal logging? Panay PC. Sino yung mga nag-gun running? Sino yung mga nag-smuggling? PC. Sino nagparami ng rebelde? PC. Tangino yan. Kaya nga, failure yung organization. Kunwari pa tayo, nakailang gastos na tayo dyan. Meron pa tayo mga moral ek na yan na pinagsasabi ng mga character formulation, etc. Wala. It's the same, baloni. Isang kaing na pinalitan mo lang ng pangalan. Ito, kaing na itlog. Kaing ng mga bugok na itlog pala. Inilipat mo, pininturahan mo, ginawa mong balot. Wala pa rin. Bugok pa rin yung loob Kahit pinturahan mo ng pula, palabasin mo ng palabasin na mga balot ito, high quality na balot. Pag binuksan mo, mamumura ka ng taong bayan, ng customer. Putaragis ka, bulok naman itong binibenta mo. Ayun, bulok ang PNP. Yun yung history. Napakasimple. Kahit bata maintindihan yan, na bugok na yung organization, ang ginawa nila para ma-recover ng tiwala ng taong bayan kasi people power na after EDSA 1 na kailangan i-transform ang PNP ni Ramos. Head ni Ramos. Kaya nga alam ko hindi tamang official si Ramos because sa kanya siya ang head ng PNP. Nag-ambisyon pa maging presidente ng Pilipinas. Kaya palpak si FBR. Because yung mismong tao na sa ilalim niya, PNP, PC, INP, at that time, under sa kanya as a major service branch ng AFP, under Bear. Nawala si Bear, inimbestigahan, panik si Ramos. Integrated pa rin yung yung PC, INP. After ng people power, baguhin yung pangalan, ayun, gagawing Philippine National Police, civilian in nature. Putragis.
Eh yung PC nga noon civilian na nga in nature noon Hindi lahat wag magtatampo yung masasama, yung yung mababait. No? Hindi lahat ng PC mga walang ya. Maraming nag-retire na mahirap. Marami. Matitino, may dangal. Pero maraming mga loko-loko na na-carry over from PC ginawang PNP and so on and so forth. Maniwala kayo sa putragis na yan. Kaya ang that's the root of the problem. We are insisting that the PNP can be a trusted organization, pero kung titignan ninyo, simula't mula pa, may problema na yung organization. Binago lang yung pangalan. Bugok na kaing ng itlog. Hawa-hawa. No, hawa-hawa. Now, kung ikaw, bago ka sa serbisyo at pagka inabutan mo panay mga siraulo, ay kawawa ka. Ganon din sa academy papasok ka, inabutan mo, upperlas na tarantado, hazer. O pag labas mo, hazer ka rin. Tuloy-tuloy. Kaya mas maraming bulok noon, ayan, hawa-hawa. Na-retire na iba, pero na-carry on yung mga mali na ginagawa. Kaya kita nyo ngayon, ang problema natin, PNP, isa sa problema natin. Droga, no? Sindikato, kidnapping, ransom, di ba? Pogo, naknanto ko You name it Problema ang PNP Somehow, merong connected na illegal, may mali, and then, nakikita ninyo, sila naguhulihan. Nahuhuli ng matitino na PNP, yung mga walang iya na PNP. Ngayon ang tanong, ano yung kategorya ng mga PNP na pumunta sa KOJC? Mga mababait ba yun o mga walang iya? Di ba? Kaya nga, there's a way of doing it. Disband na lang natin yung buo na yan na organization and then i-reprocess na lang natin yung mga matitino para sila yung nucleus ng panibago. Baguhin na natin. I-properly natin. Hindi ito, bombo buong PC. Buong PC nilagay, PNP, binago lang pangalan. Yun, that's why. Sila yung illegal logging, sila yung wetting, illegal numbers game, pasabong, etc., gun running, lahat shabulab, lahat sila. O, dinoble na ni Digong yung sweldo, tinaas yung sweldo. Ganyan pa rin, problema pa rin ng PNP. Sila pa rin yung naglalabas ng mga kriminal sa munti, no? Sila nag-aalaga ng mga guns for hire. Ang dumi ng pangalan, ang dumi. And now here, itong KOJC na nangyari, hindi tama Kaya nga, ang pinaka number one dapat mangyari dyan, lahat ng involved dyan, tanggalin na sa serbisyo. Because tainted na kayo. You do not know what is right and wrong. Napakasimple. Tama ba yung ginawa nyo? Yes or no? Kung hindi nyo masagot na, ewan ko, hindi ko alam kung tama o mali, na inutusan lang ako tarantado. You do not deserve to last a single day sa PNP. Hindi na ang kailangan ng taong bayan yung ganyang klaseng mga tao. And we, the taxpayer, can demand the kind of police that we will have in our police force. It is our right. It is our right na to demand yung police force natin matitinong tao. Ay, nako. Otherwise, iyak-iyak tayo. Kaya nga yung susunod na presidente, Inday Sara, ikaw na yon. Yung susunod na presidente, ayun, pakiayos na lang. Another job for the day, no? Pakiayos. Isara mo yung buong PNP. Tapusin mo yung problema doon mismo. Yun yung problema. Bakit? Ang loyalty kasi kanya-kanya sila sa tao. Sa posisyon na ina-aspire. Hindi tama yung ganon. Kinakailangan yung value system ng ating mga polis, hindi ka matatakot na kikidnapin ka o nanakawang ka. Di ba? Yung kunyari makakita ka ng polis, makakahinga ka ng maluwag. Ay, buti na lang may polis. Maraming salamat. Yung ganon. Hindi.
Pag kami nakita kang polis, putang ina yan, huwag mong lalapit dyan, baka bariling ka niyan. Imagine yung ganong klase. And we are paying these people. Anak ng toko. We are paying these people to make our lives miserable. Think about it. Make our lives miserable. Huwag kayong mag-aasta, mga PNP, mga polis, no? Sorry, wag lahat, hindi lahat. Pero sa mga walang ya kayong mga kriminal kayo, malapit na yung ano nyo, yung araw ninyo. Matatapos na yung araw nyo. There will always be a time for reckoning. Kung hindi sa mundo na to, sa langit, there will always be a time for reckoning. Galit na galit ako dun sa nakita ko sa KOJC na yon. Wala kayong respeto. Wala kayong respeto sa religious order. Wala kayong respeto sa rights ng mga tao. Wala kayong mga PI kayo. Kung ako lang ang taga doon, pinagbabambo ko kayo, kumuha akong 2x2 o tubo Pinaghahataw ko kayo Putangin ng polis-polis, gago kayo. Sabi may mga baril-baril kayo. Maglitaw ako ng sarili kong itak o yung sarili kong baril na kahit hindi lisensyado, iuupa ko sa inyo. Mapubusan tayo. Tarantado kayo, ganyan yung ginagawa ninyo. Pinipuwersa ninyo yung taong bayan na magrevolusyon laban sa order, laban sa tamang gawain because you are forcing them. Kaya hindi dapat kayo magtagal sa serbisyo. Mga wala kayong kwenta na tao. Kayo, di baril pa kayo? Takutin niyo yung mga tao, wala kayong pakialam, kala niyo kung sino kayong mga Diyos sari-arian doon. Kaya Inday Sara, kung sakasakaling ka ako maging presidente, pakiayos mo yung PNP. Maayos yan pagka dinisband mo yung buong organization. Disband the organization. Disarmahan. Lahat kayo, balik kayo sa barracks, isurrender ninyo yung mga armas ninyo, properly accounted. Yung ayaw, you will become an outlaw. You will become a fugitive. O, tignan ko ngayon pakiramdam ninyo sa ginagawa ninyo kay Buloy. No? And you will be hunted down. You will be hunted. Kami, tutulong kami to hunt you down. And I will give an order na wag na kayong wag nyo nang pag-isipan yan. Upakan ninyo. Pagka man lalaban, upakan nyo. Kasi mga walang kwentang tao yan Ayop kayo. Yun lang sa akin, Inday Sara. No? I-correct mo. May mali Sinabi ko na yung bakit mali. Bulok na organization, pinalitan lang ng pangalan. So yun. Over time, bulok yung buong kaing mo. Ayan, tignan nyo, problema natin hanggang ngayon. The only way that you're going to correct it is bungko na upakan yung buong organization. Wala kayong magawa kahit sino kang general man na sa itaas, down the line, wala kayong magawa kung ang civilian authority na ang gumawa, kung ang taong bayan na ang nagsalita at tumayo. Wala, yun yung solusyon. Kung ang gusto ninyo ay mawala itong problema na to, that's the only way. I-abolish yung entire organization. And then we build up a new people's police na organization that will cater entirely to the needs of the people, respect the people, uphold the rights of the people, uphold the Constitution. With the discernment kung tama o mali ang ginagawa. Ganon ang kailangan natin. Total, sinusweldohan natin sila. Total, kahit anong gawin nyo, hindi kayo kumain. Kahit hindi kayo malayo kayo sa pamilya ninyo, kayo ang nag-aano dyan sa mga polis na yan. Nagpapasweldo. Sipin nyo, lahat ng gamit nila, putyarang ang gaganda ng gamit nila, ginagamit laban sa taong bayan. Di ba, the irony. Walang kagalang-galang sa mga tao. Titignan-tignan lang nila, tatawa-tawanan lang nila. Akala mo kung mag-aasa sila. Lahat yan dapat tanggalin sa serbisyo. Without pay, without benefits, without pension. Sorry na lang sa inyo, ayaw namin. Ganun ang taong bayan dapat. You know what you want.
Putang ina niya. Ano yun? Hindi tayo pwedeng pumili ng pulis natin. Hindi tayo pwedeng, ganyan na yung pulis magtsatsaga tayo. Bebentahan ka na bulok yung hasang na tilapia. Kakainin ninyo. Yun na, wala kang magagawa. Hindi, punta ka doon sa kabilang tindera. Ayan, sariwa ba yan? Pula yung hasang ang gusto ko. Yung malaki, ayoko ng bansot. Mamimili kayo. Taong bayan, Pilipinas, mamili tayo ng gusto nating polis. Yon ang right natin. Tayo nagpapasweldo sa mga yan. Huwag kayong iiyak-iyak. Dapat sila yung umiyak. Sila yung umiyak. Sila yung, please, patawarin nyo kami. Ay hindi, utaris kayo. Ginago nyo kami. Dapat ganon. And the people of the Republic of the Philippines should validate VP Sara. There's a way of doing this properly. I-validate lahat ng PNP, 200,000 o 200,000. Sipain kahit kalahati, kahit ang matira lang dyan, 2,000. I don't care. Basta matitino ng 2,000. And then we start the new recruitment process, yung properly, na hindi mukhang pera lang, papasok lang sa serbisyo dahil sa pera lang. Ay nako. Dapat ang nasa utak niya, serbisyo sa taong bayan. Tayo rin ang nag-create ng problema, sa totoo lang But we can rectify the problem. If we know the problem. So sinabi ko sa inyo yung naging problema. And the next president, Inday Sara, you better correct it because this president, BBM, will not be able to correct it. In fact, pinapasama pa niya lalo. No? Sorry, BBM, no? Tingin ko, you do not have the capacity. You do not have the brains. You do not have the willpower. You do not even have the heart for the Filipino people to rectify the situation. In fact, ikaw pa nagdadagdag para masira yung organization. Pero okay lang, sige. Gawin mo yung gusto mong gawin. Kung kailan ka dyan. Kung hanggang kailan ka dyan. Because dadating yung araw na yung taong bayan, mapupuno rin. Dadating yung araw na yung number 2 mo, yung spare tire mo, uupo dyan sa Malacanang. Dadating yung araw na yon. Tragis kayo kayong mga Pilipino, ilagay ninyo sa tama, tumulong kayo. Kung gusto niyo itama itong Pilipinas, tumayo kayo. Tumayo kayo. Hindi yung panay ganun lang. Yun yung solusyon, BP Sara. Yun yung solusyon. I-disband yung buong PNP na yan, no? I-disband. And then, huwag i-recycle, no? Iba yung recycle Yung recycle pagtsatsagaan mo Gagamitin mo ulit no? I-reprocess mo siya. I-revalidate mo yung mga tao. Titignan mo kung sino talaga matitino dyan. Kung kinakailangan mag-hire ka ng panibago, mag-train ng panibago, okay lang. Basta temporarily, AFP ang mag-take charge sa police functions. Kay traffic yan, kay whatever. Kaya ng AFP yan. No? Kaya yan ng AFP. Kasama yan sa trabaho ng AFP. Pero kung titignan nyo, hindi lahat ng polis masama May matitino dyan So it's just a matter of identifying kung sino. Walang palakasan. Makita mo kung sino dyan yung matitino. Battery of questions lang yan. Madaling gawin yon. It can be done. Matino, yun yung matira. Yun yung magiging core group. Gagawa na rin lang ng panibago, make sure na yung hiring process, yung recruitment process, at saka yung training process, nasa tama na. Yun yung Otherwise, kung hindi nyo gagawin yan, Inday, tuloy-tuloy yan na ganyan ang problema. Magiging problema mo rin yan when you are president. Paulit-ulit. And pagka na-correct mo kasi yung PNP natin, 50% naayos mo na. Di ba? 50% maayos mo na. Yung mga krimen na yan, lahat yan. Kasi properly functioning yung police mo. Ang nangyayari ngayon, yung police natin, yan ang source ng korupsyon,
source ng kalukuhan, source ng droga, source ng lahat ng lahat ng krimen eh. Kaya ngayon, lahat ng sama ng loob ng taong bayan, ayan, sa pulis. Okay, haba na naman, sorry ano lang, real talk lang. Mga PNP ng mga matitino, huwag kayong magalit sa akin. Sport lang kayo. Pero, swerte kayo, wala ako doon sa area. Kayo ang mga nandyan sa KOJC. Kung ako natapatan na commander dyan, Task Force Davao, no? Kung ako yung colonel dyan, dinisarmahan ko kayong lahat. Mapapahiya talaga kayong lahat. Isusubo ko yung mga medyas ninyo sa bunganga ninyo. Putaragis kayo, hayop kayo. Hindi nyo ba nakikita na para kayong mga kriminal? Ha? Hindi nyo ba nakita yung sarili ninyo, nakakahiya kayo? Swerte kayo, wala ako sa serbisyo. Swerte kayo na hindi ako, kung ako nandun, talaga, I'm sure of myself. Makikialam ako dyan eh. Kasi nakikita kong inaapi na yung mga tao. And I just have to wait. Malinaw eh. Pagka matitino kasi yung tao, madaling makita kung ano yung tama't mali. Napakasimple. O puta naging overkill kayo eh. Armado kayong lahat kung ano-ano tapos sinusupress yung tao eh. Ano ba kayo? Kung umasta kayo. Wala kayo sa lugar talaga kahit saan nyo daanin. Tapos ititwist ngayon yung batas natin para lang palilitawin na sa tama kayo. Maggago kayong hinayo pa kayo. May katapat din kayo, may time for reckoning, sa totoo lang. At pagka bumaling bigla yung gulong, at kunyaring nalagay ang tamang mga tao sa lugar, yari kayong lahat sa libro namin. Yari kayong lahat. We will reckon with you. O kaya kung gusto nyo, mag-decide kayo, either you get out of service properly, you surrender your firearms, or you fight it out. Because we will hunt you down kung kinakailangan. Alam nyo, mali yung ginawa nyo eh. Gagawin nyo pang tama kayo, mali pa yung mga tao. Wala kayo sa lugar talaga. Okay. Sensya na kayo sa akin ha. Galit lang ako. Joey Tolentino, politician, National Police. Na po, o nga eh, PNP. Miko, 24, dapat i-repeal ang PNP law. Correct. I agree. Pero how will you do that? Sinong congressman at senator ang papayag dyan, hawak nila, etc. Protector nga nila yung police eh. Private army nila ang police. Yun na nga yung mali. Di ba? Okay. Itignan natin because meron time for reckoning, hindi natutulog ang langit. Either na magkaroon ng change over of command, ng change over of leadership via Sara Duterte magiging presidente ng Pilipinas, or magkagera bigla at lahat ng agencies ng government ay yari kayo sa amin, kaming mga FGF. We will defend the Republic, pero at the same time, we will clean the Republic of all these wrongdoings na ginawa ng iiwanan ng mga politiko nating gago. And PNP, you better not be in the way. No? You better not be in the way of our nation building, of our better Philippines na inaasam-asam namin. Sabi, simple lang naman eh. Ano ka? Tatanungin ko kayo eh. Ano ba kayo? Matino kayong pulis o hindi? Ay, matino kami, sir. O sige, dito kayo sa kaliwa ko. Imbestigahan nyo nga yan kung matino yan. Pagka hindi, barilin nyo. Hayop kayo. Panahon ng gere eh. Kaya kayo magtino kayo. Hindi forever kayo nakapwesto. No? There will always be a time for reckoning. Tandaan nyo yun. There will always be a time for reckoning. Sino tatakutin nyo? Kami tatakutin nyo? Tatakutin nyo, taong bayan? Hindi kami matatakot sa inyo. 2x2 lang ang katapat ninyo. Pukpukin namin kayo pag tulog kayo. Ang gago kayo. Ang tatapang nyo kuno. Yung baril ninyo galing sa amin eh. Yung mga night vision ninyo, yung mga ano ninyo,
yung uniforme nyo, galing sa akin. Gusto nyo, hubuin nyo lahat ng uniforme nyo. Solin nyo sa amin. Mga gago kayo. Wala kang mga ano kayo, wala kayo utang na loob. Api-api nyo yung mga taong bayan. O yung mga ano nyo, yung mga drone ninyo, galing sa